Hi guys! Welcome back sa aking Plain and Solid Geometry playlist. I'm Engineer Prince Ian F. Cruz and I'll be your board exam buddy for today's video. So last video, nag-discuss tayo ng angles, about angles, angle types, saka yung mga special angle relationships. So ngayon, i-apply natin lahat ng natutunan natin sa nakaraang video sa pagsasolve ng past board exam questions. So, problem number 1, what is the supplement of a 75-degree angle? So, yung tinatanong sa number 1, problem number 1, ano daw yung supplement ng 75-degree angle? So, halimbawa, sabihin natin, 'di ba kapag ka supplementary, complementary, explementary, dalawang angles yung concern. So, sabihin natin meron tayong theta sub 1 at saka theta sub 2. So, sabihin natin na si theta sub 1 ay yung given sa problem na 75 degrees. Hinahanap sa problem si theta sub 2 na kung saan supplement daw siya ni 75. Ibig sabihin, pag pinag-add mo yung dalawang yan, magiging equal yan to 180 degrees. Yan. So, dapat yung theta sub 1 plus theta sub 2 is equal to 180 degrees. Yan. So, given na tayo ng theta sub 1, di ba, na 75. So, substitute na lang natin dito, 75 degrees plus theta sub 2 is equal to 180 degrees. So, mag-algebra lang tayo. Lipat natin itong 75 sa kabila. So, dahil nilipat natin siya sa kabila, magiging negative siya. So, bali theta sub 2 is equal to 180 minus 75. Yan. So, calculate natin. So, 180 minus 75, 105 degrees. Yan. So, ito yung pangalawang angle. Ito yung theta sub 2 na kapag ka-inad mo sa given na 75, makaka-form sila ng 180 degrees. So, ibig sabihin, 75 and 105 are supplement of each other. Kasi pag pinag-add mo nga sila, they can form 180 degrees of angle measurement. So, sagot natin dito ay letter C. Okay, so next problem, two angles measuring P degrees and Q degrees are complementary. So, pag sinabi natin complementary, nag-add sila to 90 degrees. Ayan. So, dito pa lang, huwag na tayong mag-theta sub 1 and theta sub 2 kasi yung pinangalan niya na ay P and Q. So, yung P and Q, nag-add sila to 90. Kasi nga, complementary sila. Tapos, binigyan tayo ng isa pang equation. If 3P minus 2Q is equal to 40 degrees, then the smaller angle measures blank. So, ano yung measurement ng isa sa dalawa na yan? Yung mas maliit. So, gawin natin, mag-algebra approach muna tayo. So, given tayo ng two equations, meron tayong equation 1 na na-form dahil sinabi nga na sila ay complementary. So, ito yung equation number 1. Then, ito yung equation number 2, yung given sa problem. Yan. So, di ba kapag ganyan ang ginagawa natin, yung equation 1, kailangan ma-substitute natin siya dito. So, paano natin yun gagawin? So, tingnan natin yung equation 1. Yan. So, di ba mamili na lang tayo guys kung sino yung sa-substitute natin. So, di ba ito si Q, pwede natin siyang i-transpose dun sa kabila. So, pag tinranspose natin siya, magiging P is equal to 90 minus Q. So na-modify na natin yung equation number 1, pwede na natin siyang i-substitute dito. Kasi itong P is equal to 90 minus Q, pwede nating ipalit kay dito. Ayan. So, pagka ginawa natin yon, wala na tayong dalawang missing terms. Isa na lang. Kasi puro Q na lang yung makikita natin dyan. So, gawin natin yon. So, sa equation 2, 3P minus 2Q is equal to 40. So, dahil papalitan natin si P ng ganito, so magiging 3 times 90 minus Q
minus 2q is equal to 40 degrees. Yan. So, i-distribute na natin yung 3. So, magiging 3 times 90. So, 270. Tapos, minus 3q minus 2q is equal to 40 degrees. So, pagsamahin natin lahat ng like terms, sabihin natin 270 minus 5q is equal to 40. Yan. Tapos, gawin natin, ilipat natin si 270 sa kabila. So, magiging negative 5q equal to 40 minus 270. Negative 230. Negative 230. So, gusto natin makita si Q. So, divide natin both sides by negative 5. So, makacancel yung katabi ni Q. So, cancel. Q is equal to negative 230 divided by negative 5. $46. Yan. So, yun na ba yung answer? Hindi pa natin sure. Kasi, ang hinahanap, wala namang sinabi kung si Q yung hinahanap, 'di ba? Ang sabi, gusto niya yung mas maliit na angle between P and Q. So, 'di ba, meron tayong dalawang angle, P saka Q. Alam na natin si Q ay 46. So, si P, ano kaya siya? So, gamitin natin to. So, P plus Q is equal to 90. Kasi complementary angle sila. So, si Q, 46. Yan. Tapos, lipat natin sa kabila. Maging 90 minus 46. So, ano yung angle? 44 degrees. Ayan. So, pinag-minus lang natin yung 90 at saka 46. So, 44 degrees. So, given ka na ngayon ng dalawang angle, P and Q, ang hinahanap yung mas maliit. So, hindi dapat agad natin i-shade. Kung bawa, nag-board exam na tayo. Tapos, si Q yung una mong hinanap. Tapos, nakita mo 46. Sinade mo agad. Kasi, hinahanap yung mas maliit. And between P and Q, alin dyan yung mas maliit? Yung mas maliit ay si P or yung 44. So, yung answer natin, hindi 46, kundi 44 degrees. Kasi siya yung mas maliit. Ayan. So, yun lang muna guys. So, medyo natagalan tayo mag-solve ngayon kasi ang gusto ko kasi, yung first solving natin dito sa aking playlist ay mano-mano or mag-algebra talaga tayo. Pero sa mga susunod na video, mag-ano na tayo, shift solve and mode 5.3 kapag meron tayong mga, or mode 5.1 or basta mode 5. Kung meron tayong mga 2 equations, kung meron tayong quadratic equations, ayun. So, ayun, sana meron kayong natutunan guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics and questions na gusto nyong isolve ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.